Welcome back. You're still watching It's a Beautiful Day. This is Weather HQ. Now, the Metropolitan Manila Development Authority, or MMDA, recorded an alarming 6.1 tons of garbage collected across Metro Manila during Election Day. Now, from posters and flyers to plastic waste, as well as food packaging, and the sheer volume of trash has once again highlighted issues on accountability, environmental awareness, and what measures needs to be in place in the future to prevent this. Now, on the line with us is MMDA Chairman Armando Artes, to discuss the agency's response and plans moving forward. Chairman, maraming salamat. Thank you very much for joining us. Let's dive into it because 6.1 tons of trash on Election Day. Ikumpara po natin on previous election cycles, just how big of a problem is this, or was there actually an improvement considering yung mga measures na sinasabi ng COMELEC that they were trying to do to lessen yung trash and pollution po? Actually, as of yesterday, it's more than 11,000 kilograms na ang na-collect ng MMDA. Wala pa po dyan yung mga kinolekta ng mga LGU. So, iniipon namin yung data to be able to get the exact figure. But I think compared to the previous year, mas marami po yung na-collecta nating basura, particularly tarpaulin. More than 23,000 pieces of tarpaulins po ang ating nakuha. And ongoing pa po yung ating backlash operation, and mag-increase pa po yan, pero hanggang today na lang po yung ating operations, and matatapos naman po namin within the day. Chairman, karamihan ba sa mga trash collected were the tarps? Yes, tarps. 23,000 pieces so far ang nakolekta namin as of yesterday. Sir, ano yung pinamalaking challenges in terms of election day, post-election day cleanups po ng MMDA? Well, una-una yung mga tarpaulins na nasa medyo matataas na lugar, kailangan pang akyatin ng aming mga tauhan para completely maalis. Kasi kung pababayaan lang namin ito, pag yan ay nasira, umulan, mapupunta yan sa estero or sa ating mga canals na magdudulot ng pagbara at pagbaha. So, kaya sinisikap namin alisin as much as possible lahat ng mga tarpaulins, whether or not nakakabit sa illegal or legal na lugar. Sir, this election cycle in particular, COMELEC has advised yung mga candidates po, mga party list, to be more responsible with the material used in terms of yung mga campaign materials nila, and of course, the location on where they are. As a broadly speaking po, sa palagay niyo po ba, nasundan ba to by the majority of the candidates, or may problema pa rin here in this particular election cycle? Well, I think sa observation ng aming mga tauhan, ang kusang nagbabaklas ay yung mga nanalo. Pag medyo natalo na, hindi na nag-exert ng effort kasi may expenses din yan, yung pagtatanggal. So, probably we can make a recommendation sa COMELEC na yung mga hindi magbabaklas na whether or not natalo or nanalong kandidato, dapat i-disqualify na from running again sa next or succeeding elections. So, dapat siguro mas maging strict tayo sa consequences noong hindi pagtatanggal nitong kanilang mga tarpaulins after elections. Sir, when it comes to partnerships in terms of the cleanup, who does MMDA partner with? Is it mainly the LGUs and the candidates, or are there any other organizations as well? Well, una na dyan ang LGUs. As I've said earlier, meron naman silang sariling operations. That's why we have to get the numbers from them kung ilan ang nakuha nila. May mga partners din tayo ng mga LGUs naman to process this waste para po ma-recycle, like BJMP, may tayo po sa COMELEC, papadala po namin sa kanila para yung mga persons deprived of liberty ay makagawa ng mga eco bags. Meron din mga private sector, like I received a call yesterday from Manila Teachers Party List, Congressman BG Lacson, say mag-start siya ng programa na gawing eco bag itong mga tarpaulins na to. So,
nangihingi po siya ng mga tarpaulins para magawang eco bag. Sir, when apart from that particular project or that particular proposal, ano yung mga programa ng MMDA po to address yung solid waste problem, not just for this election cycle po, but in general moving forward? Well, yung mga pwedeng gamitin, meron tayong eco brick making facility sa Bitas. Gigilingin namin itong mga basura na ito, tapos iahalo namin as filler, paggawa po ng hollow blocks, concrete barriers, at mga bricks po na ginagamit naman namin para sa mga parks and other purposes. When you mentioned it a while ago po, yung if ever yung observation nyo, yung proposal is that yung mga natalo na candidates, baka there could be a warning or there could be something in the future that would probably disqualify them from running again if they do not clean up yung mga material nila. But are there any other proposals the MMDA has in mind for a more trash-free election siguro sa susunod na election cycle? Well, pwede naman po yan. Pinag-aaralan din namin, baka pwedeng biodegradable yung mga trash. We'll discuss it sa COMELEC siguro after ma-settle at matapos tong election period. Sir, when you look at the current sustainable solid waste management, you mentioned yung mga eco bricks po ninyo, yung mga being able to turn these tarps in particular into mga eco bag. Gaano ka-importante sa MMDA yung creating programs and projects that are sustainable, especially when it comes to waste management po natin? Well, we really wanted to promote circular economy, na itong mga basurang ito, instead of dumping it sa mga sanitary landfills, ay magamit. Kasi tama yung sinasabi nila, may pera rin sa basura. So, itong mga basurang ito ay dapat magamit muli instead na, again, sa landfill mapunta or worse, sa ating po mga daloyan ng tubig and eventually sa karagatan po natin na harmful po sa environment. So Chairman, right before we let you go, when we take a look at the entire cleanup process, the entire pollution problem after the election, how would you say this election cycle has gone when it comes to yung solid waste management po natin? And of course, what do you feel is the biggest point we need to improve on for the next cycle? Well, dapat siguro pag-aralan kung paano mababawasan ito po mga tarpaulins na ito at kung paano magkakaroon ng proseso sa pagre-recycle at pagsasaayos. Dahil parami po ng parami talaga yung tarpaulins na, again, pag hindi po na sino ay magiging environmental hazards and cause din po ng flooding. So we really have to study it carefully kung paano natin magiging maisaayos nito. At magko-coordinate po kami sa COMELEC para magkaroon ng regulation. Maraming salamat. I know you have an event, sir. Thank you so much for joining us. He is MMDA Chairman Romando Artes. Maraming salamat po and we hope to see you again next time. Good morning.